patapos na nga ho silang magpalitada sa loob ng first floor. Kaya naman sa mga susunod na araw, sa second floor na nga sila magpapalitada. At nakapag-asinta na nga rin sila dito sa atin. Pati nga ho yung biga na ginagawa nila, nakaporma na din. Dating nga ho sa site, meron ng 2 hollow blocks na magkapatong. Dahil yung bubong nga ho namin, plano nga nilang iangat ng bahagya. At para nga din umabot yung bubong hanggang balcony. Dito naman ho sa trusses, pang-pangatlo na nga ho yung ginagawa nila. May mga nakaputol-putol na nga hong bakal dito, kaya panayhinang nga ho yung ginagawa nila. At meron nga ho kaming binili na mahabang wire para sa panghinang. Dahil hindi nga ho nila pwede ilapag yun dyan at baka nga makuryente sila. Hindi ko nga lang ho alam kung magkano inabot nun. Pero may kamahalan nga din daw ho iyan. At ganito na nga ho yung itsura niyan dito sa taas. Siguro naman may idea na kayo kung ano magiging itsura ng bubong namin. At yung sa attic naman namin pahaba yung mga bintana. Kaya yung magiging bubong nga din ho nun pahaba din. Abay sana all mahaba. Dito naman ho nakaabang na yung mahabang biga. Dahil dyan nga ho ipapatong yung pinakabintana. Dito naman ho sa kwarto nila nanay inumpisahan na nga din hong palitadahan. At nakatapos na nga ho sila ng isang pader dito. Pinaliitan ko lang ng bahagya yung bintana dito dahil sobrang laki. At baka nga ho kasi mapasok pa ng tik-tik si nanay din. Pati nga yung hamba ng pinto dito nakapermanente na din. At baka nga ho ilang araw lang matapos na din nila kaagad to. Dito naman ho sa labas tapos na nga rin ho nila palitadahan yung sa may bandang hagdan. At napansin ko nga na para din pala akong naka-high ceiling. Abay nangarap na naman. At dito naman ho sa sala halos na palitadahan na nga ho lahat. At etong mga poste na nga lang ho yung kikinisin nila. Niktikan nga ho nila yan ng bahagya. At yan nga ho nilagyan nila ng Surfix cement grip. At pagka natuyo na nga saka nila i-finish. Dito naman sa mga breaker namin balak nga sana namin pumunta sa Soler. Para nga sana mag-canvas ng mga breaker at doon na nga din bumili. Dito naman ho sa may bandang dining area namin tapos na nga din ho nilang palitadahan. At dito naman ho sa may pintuan ng lanay pinapalagyan nga ho ni Willie ng tag-isang hollow block. Masyado nga daw ho kasing malaki. Pero yung totoo masyado ng malaki yung gagastos. Dito naman ho sa kitchen tapos na nga rin ho silang magpalitada. At ang ganda na nga ho dito sa loob ng bahay. Pati nga ho yung mga kantuhan ng pinto at bintana ang ganda nga ho ng pagkakagawa nila. At dito naman ho sa may gilid ng hagdan tama lang na nagpalagay ako ng partition. At para isang side na lang ng railings yung lalagyan. Saka ako na nga lang ho ipapakita sa inyo yung cute namin bodega. At ito naman hong CR namin sa ilalim ng hagdan. May mga nagtatanong nga ho sa akin kung kailan ba kami nagsimula magpagawa ng bahay. Noong November 8 nga ho kami nagsimula magpagawa. Kaya 4 months na nga ho yung bahay namin ngayon. Medyo maulan nga lang ho nung mga time na nagtatayo na sila ng mga poste. Pero ang advantage naman ho sa amin nun mas mura yung mga bakal. Ngayon nga ho kasi medyo tumataas na naman yung presyo ng materyales. Dahil summer nga daw ho yung peak ng gawaan ng mga bahay. At nasabay pa nga ngayon na nagtaas ng presyo ng mga gasolina. Kaya sa mga katulad namin na nagpapagawa ng bahay ngayon good luck. Kaya hanggang dito nga ho muna ulit yung update ko sa inyo ngayong araw. Kaya naman, wag mo kakalimutan i-follow. Bukas na lang ulit.